Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News. Update, sabi nila, DOJ recommends charges versus witness who accuse Hontiveros of bribery. The cyber libel case filed by Senator Risa Hontiveros against Michael Maurilio alias Karine has been filed in RTC Pasay. Okay, so at least nakagaan ng loob si Senator Risa kasi yung lumabas kahapon na mga balita, yung cyber libel cases o case ba, isinampan niya sa 6 na tao, mga karamihan mga DDS supporters, ay ibinasura ng piskalya. So i-review lang natin ang mga sinampahan niya ng cyber libel. Itong si Attorney Topacio, si Mr. J. Sonsa, Teo Moreno, Eric Banatbay, and Kipi Chu. Basura. Kasi sabi ng piskalya, yung mga comments o posts ng inireklamo itong 6 within the boundaries of free speech o freedom of expression. Kaya ang paalala ng DOJ kay Senadora is don't be too sensitive. Kasi kung public official ka, normal na batikusin ka. Pinalala ng DOJ yung pahayag o desisyon ng Supreme Court na tanggapin mo. Parte sa trabaho yun, yung don't be onion skin. Yan ang nakalagay sa Supreme Court decision tungkol sa bagay na yan. So, basura, wala na. So, dito kay Karine ang lumusot. Nakitaan ng hindi lang probable cause, kundi high certainty of conviction in court. Kaya, ayan na. Magharap na si Senator Risa at si Michael Maurilio alias Karine sa korte. Ano ito? Initial pa lang ito na hindi mo pa matawag ito na victory. Kasi ang tunay na labanan doon sa korte. Ang tanong, nasaan na si alias Karine o Michael Maurilio? Ako, naniniwala ako na bago nagsalita si Michael Maurilio last year, meron siyang sinandalan, meron siyang handler na malaking tao na kaya siyang proteksyonan. Kasi iba yun, yung bumaliktad ka. Nung una, humarap siya, nagtakip ng muka sa Senate hearing na ginanap, chaired by Senator Hontiveros. Kaya, ayun, laban kay Pastor Kibuloy at kay OGC. Pagkatapos, biglang nagsalita, wala nang takip sa mukha. Klaro na yung mukha niya. At sinasabi niya na binayaran lang daw siya ni Senator Hontiveros. So, bribery. So, yan ang dahilan ngayon. Kaya, sinampahan siya ng cyber libel complaint at nakitaan ng prueba ang piskalya, kaya labanan na sa korte. Okay. Paano kung hindi, and I'm sure ito, ang susunod dyan is warrant of arrest. Yan ang proseso. Akyat na, no? It takes mga few weeks or months bago lalabas yung warrant of arrest.
Ang tanong, nasaan si Michael Maurilio? Ulitin ko, hindi siya magsasalita ng ganun last year, yung bumaliktad siya, inakusahan siya ng, inakusahan niya ang isang senadora ng binayaran siya by bribery kung wala siyang sinasandalang malaking tao. So, madadagdagan na naman ang mga wanted list. Palagay ko, hindi ito depende sa diskarte ng handler niya. Kung magtatago ba o haharap sa... And cyber libel is bailable offense. Pwede pala. Pwede itong haharap sa korte, magpiyansa lang. Sino pang nasampa ng cyber libel? Si Mark Anthony Lopez ata. Nagpiyansa ng 80,000. Sino pa? So, hindi naman masyadong hindi masyadong malaki ang piyansa ng cyber libel, 80,000. Sino ba? Si General Pukis, magkano ba yung 40 plus thousand ata? 46,000 yung piyansa niya sa inciting to sedition. So, pwede pala dahil bailable. So, alias Karine, sige na. Ito sana ang maganda, yung hamon ni Attorney Topacio na, Risa Ontiveros, sampahan mo ako. Dahil gusto kong mailabas yung ebidensya ebidensya ko sa iyo sa korte. Wala man. Hindi man nakalusot sa piskalya. Kaya, I don't know. Baka malungkot ngayon si Attorney Topacio dahil yung hamon niya kay Risa hindi natupad dahil walang maisampang kaso sa korte. Ganyan kasi ang mga abogado hindi sila natatakot na sa mga kaso-kaso dahil nga sa tagal na nila sa trabaho. Alam nila alam na nila ako naiintindihan ko na ang takbo ng ating justice system. Pagdating sa korte is talagang stricto ang korte sa ebidensya. Pag mahinang ebidensya mo, sampahan, yung defense lawyer, magsampa lang yan ng demurrer to evidence. Pag na demurrer to evidence, approve ng wala na. Sino ba yung bagong naibasura dahil demurrer to evidence? Kalimutan ko na. So, good luck po, Senator Risa Ontiveros. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan nang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gipang karan ni pasapahan na lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung sa yung kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og kabol. So mo nga ilang gibungkag na. Sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan. Ang ilang balay. So, naman nila bungkag. Kaya natagaan naman sila. So, mag-atop na lang sila. So, nauman na gidog atop. So, nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman o atop na gid.
salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pagid sa Pasko. Merry Christmas, Naatol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mig bago. So pila na imong edad? 20 years old Imong anak, na kay anak? na isa. So na siya ay anak, isa, so 24. So salamat kaayo. So, dagan salamat. Sige, God bless.